Carlos Miguel, ano nangyari kay Lola Vic? I heard a gunshot. We have to go. Olga! Hindi ako si Olga. Ako si Margarita. Hindi ka si Margarita Trajano. Ikaw si Olga! Si Olga Villavicer! Ginawa ko lahat ng yun dahil mahal na mahal kita. Hindi! Mahal na mahal kita. Wala akong pakialam sa pagmamahal mo! Masama kang tao, Olga! Kahit ang Ceciliang walang malay, pinurusahan mo! Wala akong pakialam sa kanya! Siya ang sumira ng samahan natin! Pagkatapos mo kunin ang pagkatao ko, yun ang sasabihin mo? Ilang beses ninyo akong pinagtangka ang patayin ng ate mo! Kulang pa yun! Dahil hindi ka pa rin natuluyan! At yun ang aabutin mo ngayon! Papatayin kita tulad! Ayaw mo mag-sorry sa akin. Tumihi ka na ng tawad sa nanay ko. Gusto ko kasi malaman yung surprise na sinasabi mo sa akin eh. Ricardo, hindi patay yung anak natin. Pangalan po ng anak ninyo ay Cecilia. Kaya lang po nakapangasawa po siya ng mayaman, si Carlos Miguel Altomonte. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako luluhod para sa'yo. Lalong-lalo na sa nanay mo, Chip! Pwes, magsama kayong dalawa ng atik mo. Mabulok kayo sa bilangguan. Oh, may bisita ka. Consuelo, kasi hindi ko siya makontak. Kontakin mo si Atty. Sibal. Kung kailangan kaladkarin mo siya papunta dito, gawin mo! Alam ko matutuwa yan kapag nagkita kayo. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa anak ko. Kawawang Olga, pati siya, nalilito na rin sa kasinungalingan niya. Anong ginagawa mo dito? Anong gagawin natin? Kapag alala, gagawa ko ng paraan. Lalabas tayo dito. Unang kita ko pa lang sa'yo sa masquerade ball, naisip ko na agad yun. Hindi totoo si Margarita Trajano. Kaya, pinaimbestigahan kita agad. Actually, kahit nung kauwi pa lang ni Carlos Miguel galing sa Amerika, pinaghinalaan ko na agad si Olga sa pagiging Cecilia niya. Doon ako unang-unang nagpaimbestiga kay Alvin. Alam nyo, malakas talaga ang pakiramdam ng lola nyo. Actually, pwede niyang kumpetensyahin yung kanyang suking manghuhula. Pero Cecilia, may mga tanong talaga ako. Paano ka naging Margarita Trajano? And ano nang nangyari sa'yo nung sumabog yung rest house? And finally, paano mo nakilala si Gilbert Zalameda? Ang naaalala ko, sobrang lakas ng pagsabog ng rest house. Kaya, nahagis ako sa bangin. Tapos, inanod ako sa dalampasigan. Kamusta pakiramdam mo? Sino kayo? Doon may nagkup-kup sa akin. Mag-inang mangingisda. Nagka-amnesia ako nun eh. Kaya hindi agad ako nakauwi. Kung di pa ako pinagtangkaan nung mismong kumup-kup sa akin. Galing, sige, mauuna na ako kasi baka maiwan ako ng bus eh. Baka hinanap ako ni Carlos. Walang aalis. Hindi ko pa maaalala. Pupuntahan dapat kita nun. Pero wala ka na daw. Alam niyo po ba kung saan nagpunta? Aalis yata ako papuntang ng Amerika. Kasama mo si Olga. Mapa-opera mo yung mukha niya. Ano mo? Halos mabaliw ako noon. Kasi hindi kita naabutan sa airport eh. Uwi na lang ako sa amin. Pero pumunta doon si Consuelo. Sino po sila? At ano pong kailangan ninyo? May dala siyang baril. Pinagtangkaan niya ako. Wala po ako atraso sa inyo. Sa akin, wala. Pero sa kapatid ko, malaki. Kaya lumaban ako. Tapos nadaplisan ko siya. Sumuko dapat siya sa mga pulis pero binaligtad niya ako. Sir! Sir! Huwag niyo pakakawalan niya babae yan! Pumasok kayo sa sasakyan ko! Pilit kami pinagnanakawan! Kaya ibig na nakasuhan siya, ako pa yung nakulong. Naging impyerno yung buhay ko doon. Kasi hanggang doon, hindi pa rin ako tinitigilan ni Consuelo eh.
pinapapatay pa rin niya ako. Matapos ipasira ni Consuelo yung mukha ko at pahulog niya ako dun sa dagat. Doon ako niligtas ni Gilbert. Pinaayos niya yung mukha ko. Tapos binigyan niya lahat ng kailangan ko para makaganti ako kay Olga. Para mabalik ko yung pagkatao ko. Cecilia, kailangan mo na yata magpahinga muna. Okay lang ako. Alam mo, sa dami-dami ng pinagdaanan ko, hindi ko akalain tatawagin pa akong Cecilia. Ang sarap para sa pakiramdam. Ang sarap-sarap. Huwag ka na mag-alala. Wala na makakaagaw ng pangalan mo. Hindi ako papayag. Tama. Ngayong nasa presinto na sina Olga at Consuelo, sisiguraduhin natin, hindi na sila makakalabas pa doon. Naihain na namin yung initial complaint against Olga. Ngayong tapos ng problema nyo, what's next between you two? Back to zero ba ulit? Magliligawan? Magsosotaan o magsasama na ulit? Aba, ano pang kailangan nilang piliin? Eh, mag-asawa naman sila eh. Di ba? Ano ba nakalagay sa marriage contract ninyo? Di ba? Ni Olga. Di ba? Cecilia Fulgencio? Oh, there you go. Alam niyo, may point si Tita ron eh. Kasal na kayo eh. Pagsasama na lang sa iisang bubong ang kailangan. Ano, mas maganda siguro, dito ka na tumira. Alvin, kahit Cecilia ang pangalan sa marriage contract ko, iba pa rin yung hinarap ko sa altar noon eh. Kaya kailangan malagay lahat sa tama. And there's only one way to do that. Come. Cecilia Fulgencio, will you marry me? Will you spend the rest of your life with me? Will you please be with me forever? Please? Oo naman! Yes? Noon hanggang ngayon, isa lang ang pangarap ko, Carlos Miguel. Ang makasama ka habang buhay. Ano pang hinihintay natin? Eh di planuhin na natin ang kasal. Ano? Teka lang. May naalala ko eh. Paano si Gilbert Zalameda? Eh, di ba fiancé mo siya? ¡Qué horror! May point si Alvin. Apo, hindi kayo pwedeng magpakasal hanggat may relasyon sila ni Gilbert. O maano naman? Hindi ba ngayon eh, mag-asawa na, naghahanap pa ng ibang asawa? Eh, mag-boyfriend lang naman sila eh. Pwede na yun. Kahit na, hindi pa rin tama na may ibang taong matatapakan dahil lang sa mahal nila ang isa't isa. Mahirap na. Baka gawin din ni Gilbert yung ginawa ni Olga. ¡Qué horror! Lola Vic, hindi po kayo dapat mag-alala. Wala po kaming relasyon ni Gilbert. Sigurado ka? Eh bakit nung ipakilala ka niya sa lahat, pinagsigawan niyang magnobyo kayo? Hindi po totoo yun, Lola Vic. Parte lang po yun ng palabas ni Gilbert. Eh, yun
naman pala, walang problema eh. Eh di tuloy ang kasal. Ganito na lang. Ako na mismo ang pupunta kay Gilbert. Pasasalamatan ko siya sa lahat ng ginawa niya para kay Cecilia. At ako na rin mismo ang unang magsasabi sa kanya tungkol sa balak namin magpakasal. At least sa ganun, maayos ang lahat. Gilbert, alam ko marami na naging disagreements between our families. Pero dahil sa ginawa mo para kay Cecilia, habang buhay na ako tatanaw ng utang na loob sa'yo. No big deal. Really. I took those acts of kindness. Kahit wala ka sa picture. Ginawa ko lang lahat yun para kay Cecilia, hindi para sa'yo. Yes, yes. Of course. Pero ganun ka-importante sa akin ang babaeng tinulungan mo. Kaya lahat ng ginawa mo para sa kanya, parang ginawa mo na rin para sa akin. And with that, ikaw ang una namin pinuntahan. Ikaw ang unang makakaalam na magpapakasal na kami ni Cecilia. So, what do you think? What else can I say? You got yourself a great lady. So congratulations. Thank you. Gilbert. Salamat ah. Akala ko mawawala ka dun sa sinabi ni Carlos Miguel eh. Ba't naman ako magwawala? Everything is simply falling into their proper places. And that includes your wedding. Anong ibig mong sabihin? Sakyan mo lang lahat ng pinaplano ni Carlos Miguel. Mas engranding kasal lang ambisyon niya para sa'yo. Mas maganda. Para mas engranding sakit at kahihiyan na aabutin niya. Hindi ka sisipot sa kasal niya ni Carlos Miguel Altamonte. Yes! Para saan naman to? At bakit mukhang masayang-masaya yata apo ko? Well, nakausap ko na si Gilbert and pumayag siya sa lahat ng plano namin ni Cecilia, no questions asked. Really? Yes. Mabuti naman kung ganon. Kala ko talaga, yung si Gilbert na ang susunod niyong problema eh. Based on our past experience, mahirap kalaban yung pamilyang yan. But now that you've overcome Gilbert, isa lang ang ibig sabihin yan. Tuloy na ang kasal ninyo ni Cecilia. Nang totoong Cecilia. Yes. Cheers. Finally. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Ba't parang gulat na gulat ka? Hindi ba yun naman ang plano natin? Gilbert, wala kang binanggit tungkol sa hindi pagsipot sa kasal. Sabi mo lang paiibigin ko siya, tapos iiwan ko siya. Parang ganun na rin yun. We're just taking this step a little higher. Para mas masakit ang lagapak. Ini-imagine ko na ako ano ang magiging itsura niya. Kapag hindi ka sumipot sa kasal niya. Pag hindi ka sumipot sa simbahan,
Ang laking kahihiyan nun. All the humiliations, all the insults, it will all go to public. At kahit hindi niya gusto yung lamunin ng lupa, yun naman ay ikababaliw niya. Just like what happened to Tito Bernadette. Patapos na ang misyon natin, Cecilia. Nakaganti ka na sa mga Villavicer. Naipakulong mo na sila. Sana naman, hayaan mo nang makaganti si Tita Bernadette. Inay? Cecilia, kamusta ka na, anak? Nay, okay lang po ako. Salamat. Nag-aalala kasi ako sa'yo dahil hindi ka na nakakadalaw dito. Nay, pasensya na po kayo, ha. Medyo marami lang po talaga nangyari ngayong maghapon. Kaya hindi ako nakapunta sa inyo ni Esme. Anak, kung hindi ka na busy, pwedeng sumaglit ka dito. Kahit bukas. May importante kasi akong papakilala sa'yo. Yung itay mo. Ho? Gusto kanyang makita, anak. Bumalik na siya. Sige, Nay, pupunta po ako dyan. Ngayon din. O sige, sige. Aantayin ka ng itay mo, ha? Darating daw siya. Kahit halatang pagod. Alam mo, natuwa nung sinabi kong gusto mong makita. Oo, Carlos Miguel. Nandito na ako ngayon sa probinsya. Papunta na ako sa bahay nila Esme. Ano daw ang tatay ko eh. Sabi ni nanay siya daw ang papakilala sa akin kay Itay. Buhay pa ang tatay mo? Oo, Carlos Miguel. Hindi na ako putok sa buho. May tatay na ako. That's great news, Cecilia. Ibig sabihin nun, may maghahatid na yun sa altar sa kasal natin. Hello? Cecilia? Nandiyan ka ba? Oo nga. Oo nga, Carlos Miguel. May maghahatid na ata sa akin sa altar sa kasal natin. Sme! Sme! Nay! Bakit po? Nagluluto po ako. Bakit nawala yung kotse ni Ricardo? Ha? Eh, hindi ko po alam kasi kanina nung lumabas po kayo, nagmamadali rin po siya lumabas. Akala ko naman magkasama kayo. Hindi ah. Hindi ba bumili nga ako ng pagkain para sa hapunan natin? Hindi ko po alam. Eh, tawagan mo kaya. Sige po, pero doon na lang po sa loob. Ano naman nangyari doon? Hindi ko po alam. Akala ko magkasama kayo. I'm sorry, Mariana. Sa laki ng kasalanan ko sa anak natin, hindi ko kaya humarap sa kanya. Ano ba to? Hindi nag-iingat ah! Hindi kayo nag-iingat ah! Pasensya na, Brad. Gulong-gulo isipan ko eh. Wala naman siyang tama eh. Mang Fred, ano po nangyari? Ma'am, hindi po kasi nag-iingat eh. Pero wala naman pong tama. Halika na po, namamadali po kasi ako eh. Cecilia? Ikaw yung kasamahan ni Consuelo. Ikaw yung isa sa mga nagpatapon sa akin sa dagat. Cecilia, sandali. Magpapaliwanag ako sa'yo. Huwag mo ko lalapitan. Parang awa mo na. Mang Fred, halika na po. Cecilia, sandali lang. Cecilia! Cecilia, sandali! Cecilia! Uy, mukha yatang masayang-masaya ang apo ko ah.
I suppose si Cecilia uli ang kausap mo, ano? Hello, Vic. How'd you know? Bukod sa akin, isang babae lang ang kayang magpangiti sa iyo, Apo. Yes. Actually, papunta na po siyang probinsya. Binalikan kasi ng tatay niya si Nay Mariana. Oh, the prodigal father. Yes. Is he back for good? I really hope so. Sobrang excited si Cecilia. And for the first time, ma-meet na rin niya yung tatay niya. Lahat ng gusto ninyo ni Cecilia, sunod-sunod lang natutupad. That means this is really the perfect time for you two to be together. And Lola Vic, that is also why I want to give Cecilia the grandest and biggest wedding ever. Because she deserves it. In that case, kailangan pala magpagaling na ako. Isang Victoria Altamonte lang ang pwedeng mag-organize ng ganyan kagranding kasal. The wedding of the year that would end all weddings of the year. I like how that sounds, Lola Vic. Sino yan? Si Mang Ricardo lang po pala. Mang Ricardo, halika please. Ricardo, mabuti dumating ka. Kailangan namin ng tulong mo. Merong lalaking gustong pumatay kay Cecilia. We already filed 6 cases of frustrated murder for both of them. Start our legal battle with the Villa Visitors. And remember, no mercy. Si Ricardo pero ng tatay mo? Stepsisters mo si Olga and Consuelo. Huwag na kayong mag-alala. Inaasikaso na yung mga papeles ninyo. May nakausap akong makakatulong sa'yo. Kayang ipatumba si Dr. Peron. People of the Philippines versus Maria Consuelo Villavicer and Olga Villavicer. Sabihan mo si Cecilia, huwag siyang alis ng bahay na nag-iisa. Gagawin nilang lahat para makaganti kay Cecilia. Mag-isa pa na